Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kapitulo 9, talata 35 hanggang Kapitulo 10, versikulo 1, 5, 6 hanggang 8. At sa ebanghelyong ito, si Jesus ay naglilibot sa lahat ng mga nayon, nagtuturo sa mga sinagoga upang ipangaral ang mabuting balita ng Panginoon. At sa kanyang pag-iikot ay pinagaling niya ang maraming may sakit at karamdaman. At siya ay nahabag sapagkat nakita niya ang napakaraming tao, mga taong nanglulupaypay at litong-lito, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. At sa buhay natin ngayon, totoo napakaraming tao ang ligaw, katulad ng mga tupang walang pastol. Litong-lito, hindi alam ang pupuntahan sa buhay. Ang isang tupang walang pastol ay maaaring mapahamak, maligaw sa hubat, silain ng masasamang hayop, mababangis na hayop, masugatan, malaglag sa bangin, mawala ng buhay. At gayon ang kalagayan ng napakaraming tao ngayon. Sa ating lipunan, maaaring sa ating mga kaibigan, sa ating mga sariling pamilya, kahit pa nga sa ating simbahan. Kaya nga si Jesucristo ay nahahabag, kaya't inaanyayahan tayo na manalangin sapagkat maraming aanihin. At ang aanihin ay ang mga kaluluwang ligaw na ito. Mga kaluluwang hindi alam ang gagawin sa kanilang buhay. Sabi ni Jesus, manalangin tayo na magpadala ng mga manggagawa sa anihan. Mga taong magiging pastol, mga taong magpapastol sa mga taong litong-lito at ligaw. Kaya nga ang pagpapatuloy ng ebanghelyong ito ay ang pagtawag ni Jesucristo sa kanyang 12 alagad. At sila ay isinugo at binigyan ng kapangyarihan. At sila ay umayo upang ipahayag ang kaharian ng Diyos. Kaya sila ay inatasan ng Panginoon, pagalingin ninyo rin ang mga may sakit, kung paanong pinapagaling ni Jesucristo ang mga may sakit. Buhayin ang mga patay, kung paanong binuhay ni Jesucristo ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Kung paanong ginawa ni Jesucristo ang mga bagay na ito, ayon din ang iniaatas niya sa kanyang mga alagad. Tayo ngayon, sa panahon ng Adbyento, ay tinatawagan ng Panginoon na maging alagad, maging pastol sa mga taong litong-lito. Ang Adbyento ay ang pagdating ng Panginoon. At tayo ay nais gamitin ng Panginoon, mga instrumento, mga kasangkapan, upang dumating siya sa buhay ng mga taong ito. Sapagkat maraming tao ang totoong may sakit. Maaring hindi pisikal na sakit ang kanilang nararanasan. Maaring sakit ng kabiguan at pagdadalamhati. Maaring ang mga tao ay hindi pisikal na patay, ngunit patay na ang kahulugan ng buhay. Patay ang kaluluwa, patay ang espiritu dahil sa kasalanan. Maaaring ang mga tao ay walang pisikal na ketong, ngunit ang mga tao ay may ketong ng karumihan sa maraming pagkakamali sa buhay. Maaaring ang mga tao ngayon ay nagpapakitang sila'y maligaya, ngunit sa loob sila ay malungkot. At tayo ay inaanyayahan na dumating sa kanilang buhay, makibahagi sa anihan, sapagkat ang Adbyento ay para rin sa kanila. At maaaring mangyari ang Adbyento para sa mga taong ito, mga tupang naliligaw na litong-lito. Maaari lamang mangyari ang Adbyento, ang pagdating ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan natin. Kaya ating ibigay ang buhay, ibigay ang oras, ibigay ang ating kakayanan upang ipahayag din ang paghahari ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.